Isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Unang linggo ng Adbyento. Kung mapapansin natin nung nakaraang linggo, ang mabuting balita natin ay tungkol sa katapusan o yung muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya ito ay ang Adbyento ay isang paalala na meron tayong tatlong pinaghahandaan, tatlong bagay o tatlong kilos na ginagawa na paghahanda. Una, pinaghahandaan natin ang pagdating ni Kristo ayon sa kasaysayan, December 25. Pangalawa, pinaghahandaan natin ang pagdating ni Kristo sa ating puso, sa ating buhay. Doon nagsisimula ang ating pagbabago. Pangatlo, pinaghahandaan natin ang muling pagdating ni Kristo sa hinaharap. So, tatlong bagay ang pinaghahandaan natin. Yung nakaraan, kasalukuyan, at ang hinaharap. Sa mga pagbasa natin, sa unang pagbasa, sinasabi doon na palagi tayong pinapaalalahanan, palagi tayong tinatawag ng Diyos sa tamang landas, pero hindi tayo nakikinig. Manhid yung puso natin, bingi ang mga pandinig natin. Sa ikalawang pagbasa, sinabi doon ni San Pedro, na tiyak at siguradong darating ang Panginoon. Kaya hindi siya nagpapabaya sa kanyang pangako. Yun yung ano natin, pag-asa natin, na siya ay palaging nagbibigay ng pagkakataon sa lahat upang hindi tayo mapahamak, upang tayo ay magsisi, upang tayo ay tumalikod sa kasalanan. Kaya nga darating ang Panginoon tulad ng isang magnanakaw. Pero ang tanong doon, tama ba yung paghahanda na ginagawa natin? Kasi kung titingnan natin at kikilatisin natin yung buhay natin, parang ang pinaghahandaan lang natin ay yung pagdating ni Kristo ayon sa kasaysayan, yung Pasko, December 25, na September pa lang, nagsisimula ng tumugtog, kumanta yung isang sikat na mga awit ng Christmas Carol. Makikita na natin yung mga mall, nagsisimula ng mag-decorate. Kahit tayo, sa bahay, nagsisimula na tayo mag-decorate. Inunahan pa natin yung Hallows Eve, araw ng mga patay. Hanggang, minsan naabutin pa yung decoration natin ng Valentine's Day. Kaya ang tanong doon, tama ba yung paghahanda natin? Dahil sa buhay natin, marami tayong naranasan na maling paghahanda. Halimbawa, may bisitang darating, naghanda tayo ng pagkain. Gusto natin mapasaya yung bisita. Ni hindi man lang tayo nagtanong, ano ba paboritong pagkain itong bisita ko? Siyempre, gusto mong medyo bongga, naganda ka ng buttered shrimp, yung mga buttered crabs, mga seafoods. Pagdating ng bisita, hindi niya makain. May allergy pala siya sa seafoods. Diba? Sayang yung paghahanda. O di naman kaya naranasan ng mga manugang, darating ang biyanan sa bahay, lalo na yung manugang na babae. Dahil masela ng mga biyanan sa mga manugang na babae, di ba? Dahil sila ang kapalit sa pag-aalaga sa kanilang anak na lalaki. Naghanda yung babae, yung asawa. Pero minsan, o kaya, napipintasan nung biyanang babae. Nabaliwala yung paghahanda. Sa pag-aaral, katatapos lang ng bar exam, sa dinami-dami ng pag-aaralan, iba yung napaghandaan mo na reviewin. Kaya, ang resulta, hindi pumasa. Tapos sasabihin, iba yung napaghandaan ko, iba yung na-review ko, iba yung ni-review namin, hindi lumabas. O di naman kaya sa mga project natin, naghanda tayo, pero
hindi natin na-submit sa takdang oras. Late. Hindi tinanggap ni teacher. Lalo na siguro kung sobrang late. Sayang ang paghahanda. At dinadala tayo sa mga sitwasyon na to, tama ba ang paghahanda natin sa Pasko? Merong mga galanting ninong-ninang, naghahanda na, matagal nang naghahanda. Unti-unti nang namimili ng regalo. Diba? Lahat ng mall-wide sale pupuntahan. Lahat ng may buy one, take one pupuntahan para makaipon unti-unti panregalo ko sa mga inaanak ko. Meron naman, mga ninong at ninang na kuripot, hinahanda kung paano sila magtatago o hinahanda kung ano yung idadahilan nila kung bakit hindi sila makakapagbigay. Medyo mautak na ngayon yung mga inaanak. Yung mga inaanak, naghahanda na rin. Sasabihin, ay, ninong, ninang, hindi na ako makakapunta sa bahay nyo. Ipadala mo na lang sa GCash. Ito yung GCash ko. Pag hindi ka nagpadala, kitulpo na lang tayo magkita-kita. Nananakot pa yun. No? Kaya, ito, makikita natin yung mga mukha ng mga maling paghahanda. At nakakalungkot kasi mas binibigyan natin ng halaga, hindi man nakakalungkot, binibigyan natin ng halaga yung darating, pero alam natin kung kailan darating. Hindi ko po sinasabi na wag nating ipaghanda ang December 25. Hindi ko sinasabi na wag nating ipagdiwang ang December 25. Hindi ko sinasabing wag tayong magbigay ng aginaldo sa December 25 at wag tayong kumanta ng Christmas carol. Pero ang sinasabi ko, kung ipagdiriwang natin ang Kapaskuhan, sana meron tayo o nawa meron tayong malalim na pagninilay tungkol sa paghahanda sa kanyang muling pagdadating. Dahil isang katotohanan, ang Adbyento hindi natatapos. Yung December 25, after January 5, pagdating ng January 6, tapos na ang Pasko. Pero January, February, March, April, May, Adbyento pa rin. Nag-aantay pa rin tayo sa kanyang muling pagbabalik. At ang mga paghahanda natin sa kanyang muling pagbabalik, ito dapat ay dinadala tayo sa ating kaligtasan. Kaya nga sa huling paghuhukom, sa kanyang muling pagbabalik, sa pagdating ni Kristo, merong pagtutuos, meron tayong paghuhukom, at lahat ng pinaghandaan natin, dapat nakasalalay doon ang ating kaligtasan. Kaya nga ang tanong sa paghuhukom, ginawa mo ba ang kalooban ko? Di naman siguro niya itatanong, naghanda ka ba ng Christmas? Nagbigay ka ba ng aginaldo? Dahil pagkatapos nitong lahat, pag ubos na yung pagkain natin sa rep na inihanda natin sa Christmas, tapos na yung Pasko. Pero ang Adbyento, hindi natatapos. Kaya ang paghahanda para sa kanyang muling pagdating, hindi natatapos. Yung kanyang muling pagdating, walang nakakaalam. Yung Pasko, alam natin, December 25. Kaya, nawa mas piliin natin yung mas malalim na paghahanda. At sa ating ebanghelyo ngayon, makikita natin na mayroong dalawang anak. Yung isa hindi ginawa ang kalooban ng ama, yung isa ginawa ang kalooban ng ama. Pero sa simula, sinabi nung isa, gagawin ko, pero sa kahuli-hulihan di ginawa. At mayroong isang anak na sinabing hindi ko gagawin, at sa kahuli-hulihan, ginawa niya rin. Ano pa kaya ang mga dahilan para sa ating pagninilay ngayong umaga? Kung bakit hindi nagawa ng isang anak at bakit nagawa ng isang anak ang kalooban ng Diyos? Dahil ito yung mahalaga sa ating buhay, ang gawin ang kalooban ng Diyos.
Meron ako isang karanasan noon, maraming taon na, dinalaw ko si Mang Boy, kilala niyo si Mang Boy, taga Payatas. At karamihan ng trabaho sa Payatas, pangalakal. At meron akong nakausap doon na isang bata, kasama niya yung nanay niya nangangalakal. At tinanong ko siya, sabi ko, Boy, ano ang pangarap mo sa buhay? Madalas yan ang tanong ko sa mga bata dahil naniniwala ako na ang pangarap ay mahalaga para sa isang tao kahit na ano ang antas mo sa buhay. Dapat palagi kang may pangarap. Dahil yung pangarap yun ang tumutulak sa'yo para umunlad ka. So, anong pangarap mo sa buhay? So sabi ng bata, habang nangangalakal, habang nagkakalkal ng basura, gusto ko pong maging doktor. Narinig ng nanay. Eh, yung nanay medyo basag trip. Sabi ng nanay, anak, gusto mo maging doktor? Kaya mo ba? Sabi ng anak, Nay, kaya ko. Ikaw, kaya mo? Di binalik niya sa nanay, di napaisip, papaisip ka, di ba? Kaya at kakayanin. Magkaibang bagay yon. Yung kaya at kakayanin. Pag sinabi mong kaya, ito yung tinatawag nila na SWOT analogy. Ano ba yung SWOT? Pag sinabi yung SWOT, strength, weakness, opportunities, threat. Sa Tagalog, madaling tandaan eh. 2K, 2P. Kalakasan, kahinaan, pagkakataon, pagbabanta. So ang kaya, pag sinabi mong kaya, ito ay pagtatansya o pagtatasa o pagkakalkula sa sarili mong kalakasan, sarili mong kahinaan, mga pagkakataon na dumarating sa buhay mo at mga pagbabanta na pwedeng dumating sa buhay mo at dumarating sa buhay mo. Kasama sa pagbabanta ay yung pagtutol ng mga ibang tao. Katulad nung nanay, ayaw niya eh. Ayaw niyang maging doktor. Mahirap. Kailangan mo ng pera. At dapat ang pangarap natin o ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, yun ang spiritual na pangarap dapat natin. Pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito dapat ay hindi ayon sa pagtutol ng ibang tao. Pwedeng ibatay natin sa kalakasan natin, sa kahinaan natin, sa mga pagkakataon. Pwede rin ibatay natin sa pagbabanta. Pero meron pang isa para masunod ang kalooban ng Diyos. Kakayanin. Ano ang kakayanin? Ang kakayanin ay ayon sa pagkakakilanlan mo sa sarili mo na ikaw ay anak ng Diyos. Anong ibig sabihin? Yung mga pangako ng Diyos. Katulad ng pangako niya sa ikalawang pagbasa ng linggo, na lahat ng pagpapala ay ibinigay niya sa iyo upang sa kahuli-hulihan, ikaw ay walang bahid at walang dungis at katangi-tangi ka sa harapan ng Diyos. Yung ikalawang pagbasa natin, tapat. Tapat ang pangako ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Hindi siya nagbabago sa kanyang pangako. Binibigyan niya tayo palagi ng pagkakataon para magbago. Sa simula, pwedeng kaya natin. Pero minsan habang tumatagal, medyo humihirap, dumadami yung mga pagbabanta, yung mga tumututol. Minsan sumusuko tayo o minsan sasabihin natin, kakayanin. Ang kakayanin, batay sa pangako ng Diyos. Ang kaya, batay sa kakayanan natin at mga pangyayari sa paligid natin. Minsan, may mga tao na magagaling sa simula, pero pagdating sa gitna, walang pagtsatsaga na tapusin hanggang sa matapos. Pag sinabing pagtsatsaga, perseverance. Kaya nga, pag sinabing kakayanin, ito ay may kaakibat na pagtsatsaga at pagnanasang matapos mo ang nasimulan.
Nangako ako sa sarili ko nung isang araw na hindi ko nababanggitin to dahil hindi ko nagagamiting halimbawa. Pero sabi ko, last na to, last na. Alam naman natin, nung nakaraang linggo, na binasag na ni Catherine ang kanilang katahimikan tungkol sa kanilang paghihiwalayan ni Daniel. Wala nang Katniel. At yun ang ibig kong sabihin. Sa loob ng 11 taon na pagsasama, hindi na kinaya. Huwag na nating pag-usapan kung sino yung may kasalanan. Ayon sa chismis, mga kabarkada kong chismosa, meron daw third party. Pero, kung pagninilayan natin, hindi ako kumakampi sa mga babae, pareho kong kinakampihan ng lalaki at babae. Yung tunay na nagmamahal. Dahil kung, halimbawa lang, kung si Daniel, o pag-usapan natin, kung si Daniel ang nagkamali, mahirap ipaglaban ng isang taong minamahal mo pag hindi ka rin niya kayang ipaglaban. So, ibig sabihin, maaaring nagtiis sila pareho para mabuo yung relasyon. Pero sa pagkakataong ito, pwedeng napagod na yung babae at sumuko na. Pero tandaan natin ang tunay na nagmamahal, hindi naman sumusuko talaga yan Lalo na yung babae. Kakampihan ko muna yung babae Kasi ang babae, mas mataas ang tolerance nila sa sakit. Kaya nga sila yung nanganganak Kung ayaw niyong maniwala, subukan yung mga lalaki. Hindi tayo tatagal siguro. Pero yung mga babae, sila yung mapagmatiis. Sila yung, di bali nang silang masaktan. Kaya marahil, siya ay paulit-ulit na nasaktan. Paulit-ulit na napagod. Pero sa loob ng maraming taon, hindi siya sumuko, ngayon lang siya sumuko. At sana ganun din tayo sa ating pananampalataya. Na pwedeng mapagod tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pero nawa hindi tayo sumuko, huwag nating sukuan ng Diyos na hindi sumusuko sa atin, na hindi sumusuko upang ituwid tayo sa tamang landas at dalhin sa kanyang kalooban. Babanggitin ko na rin sa Biyernes, Immaculate Conception. Magandang pag-aralan. Dahil ang Biring Maria, sinunod ang kalooban ng Diyos Ama na ipanganak ang anak ng Diyos. Maraming pagbabanta. Sa tingin niya, mas malaki yung kahinaan niya kaysa sa kalakasan niya. Sa tingin niya parang wala namang pagkakataon para maligtas ako rito. Pero sinunod niya ang Diyos. At marahil, alam ng Diyos na susunod si Maria. Dahil ang Immaculate Conception, hindi ito tungkol sa panganganak kay Jesus. Ito ay katuruan tungkol sa panganganak kay Biring Maria sa sinapupunan ng kanyang ina. Na siya ay iniligtas ng Diyos na mula sa kasalanan, siya ay pinanganak ng walang bahid ng kasalanan. Siguro tatanungin na, Father, ibig bang sabihin yan? Makamaria na tayo? Hindi. Pero kung tingnan natin pag-isipan at pagnilayan natin, na dahil sa grasya, kaya nga napupuno ng grasya. Dahil sa grasya ng Diyos,
kaya ng grasya ng Diyos na gawin yung imposible, na siya ay panganak na walang bahid. Kung kaya ng grasya ng Diyos sa buhay ni Maria, kaya ng grasya ng Diyos sa buhay natin. Kaya lang marahil alam ng Diyos na may mga pagkakataon na hindi tayo sa kalooban ng Diyos. Matatakot tayo. Manghihinayang tayo. Marami tayong panghihinangayangan. Marami tayong hindi iiwan. Pero sa mga pagkakataong to, nawa sundin natin ang kalooban ng Diyos. Paghahanda. Nawa sa buong buhay natin, sa paghahanda sa lahat ng mga pagsusumikap natin, lahat ng desisyon, mga pinipili nating bagay sa buhay, nawa ito ay dalhin tayo sa kaligtasan. Muli, Adbyento, paghahanda sa pagdating ni Kristo ayon sa kasaysayan, nakaraan, pagdating ni Kristo sa ating buhay, sa ating puso, pangkasalukuyan, pagdating ni Kristo, muling pagdating ni Kristo sa hinaharap. Kaya ihanda natin ang ating puso, ang ating buhay. Hindi lang ihanda ang bahay at pagbili ng maraming bagay.